Natalia POV. Dahil hindi ko pa makuha ang loob ni Rafael, ay si Manay Rosa muna ang nagpakain, at nag-asikaso sa bata. Lagi niyang bukang bibig na susuko rin daw ako, at iiwan siya kagaya ng mga nagdaang yaya niya. Para naman akong na-challenge sa tinuran ng bata. Matapos itong kumain, ay nagpaalam na babalik na ulit sa kwarto niya. Tumulong na lang muna akong magligpit, ng pinagkainan ni Rafael. After ko iligpit at hugasan iyon, ay dumiretso ako sa kwarto nito. Hapon na rin kasi, balak kong linisan siya, upang maging maginhawa ang pagtulog niya mamaya. Lahat ng natutunan ko sa pag-aalaga ng bata sa ibang bansa, ay balak kong gawin kay Rafael. Kumatok muna ako, at humingi ng permiso sa kanya na papasok na ako. "Come in," tugon nito. Napangiti naman ako nang sumagot siya. Imagine a 5 years old boy, akalain mong isang matured na bata kong magsalita, at sumagot. Pinihit ko ang surrenderin ng pinto. Sinilip ko muna ang ibabang bahagi ng sahig, bago ko ihakbang ang mga paa ko. Mahirap na. Baka maulit na naman ang nangyari kaninang tanghali. Nakahinga naman ako ng maluwag, nang makita kong malinis ang sahig. Tuluyan ko nang binuksan ang pinto. Ngunit natigilan ako, nang bumagsak sa akin ang lobo, na punong-puno ng tubig. Napasigaw ako dahil sa sobrang lamig ng tubig. Muli kong narinig ang tagumpay nitong tawa. Ako naman, ay nakaramdam ng matinding lamig sa buong katawan. Nakatayo siya sa ibabaw ng kama, habang tumatawa at nakahawak sa tiyan. Napalingon ako nang magsalita si Lola Soledad. "Rafael, ano na naman ba ito?" Tila nauubusan ng pasensya, nasita ni Lola Soledad kay Rafael. "Nothing, Lola," sagot nito, na parang hindi man lang natinag sa boses ng lola niya. Nagkibit lang ng balikat. "Sige na, Natalia, magpalit ka na muna ng damit. Ako na muna ang bahala dito sa apo ko." Tumango na lang ako, at hindi na tumanggi, dahil talagang nilalamig na ako. Mukhang kailangan kong pag-aralan ang mga trip niya. Imbis na magalit ako, ay nakaisip pa ako ng teknik, kung paano sisabayan ang trip ni Rafael. "Maiwan ko na po muna kayo, Lola Soledad," tumatango habang nakakunot ang noo ni Lola. Naiintindihan ko siya, kung bakit ako ang napili niya. Alam kasi ni Lola Soledad, na mahaba ang pasensya ko sa mga batang katulad ni Rafael. Dumiretso na ako sa kwarto ko. May sarili naman itong banyo sa loob, kaya hindi ko na kailangan lumabas para maligo. Habang naliligo, ay abot tenga ang ngiti ko. Mabilis kong natapos ang paliligo ko. Pagbalik ko sa kwarto ni Rafael, ay naglilinis na ang isang maid, na sa pagkakatanda ko ay Belinda ang pangalan. Nang makita niya ako, ay ngumiti siya sa akin. Saglit na lang ito, "Ate." Nabasa ko naman, na hindi pa nga pala ako nakapagpakilala sa kanya. "Natalia," nakangiti ko rin na sambit. "Sige, Ate Natalia." Saglit na lang ito. Tutuyuin ko na lang ng tuyong basahan. Tulungan na kita, inagaw ko ang isang tuyong basahan na hawak niya. Pero agad din niyang inagaw iyon sa kamay ko. "Nako. Huwag na, Ate Natalia. Ito ang trabaho ko dito. Baka makita pa ako ni Manay Rosa. Baka sabihin iniaasa ko sa iba ang trabaho kay," nakangiting sambit niya. Nauunawaan ko naman ang sinabi niya, kaya hinayaan ko na lang siya. Nasaan pala si Rafael? Bigla na naitanong ko, nang mapansin kong wala sa kwarto niya ang bata. Ay nandoon Ate Natalia sa banyo niya. Ganyan lagi ang batang iyan tuwing hapon, ay nagbababad sa bathtub. Tumayo ako, at tinungo ang banyo ni Rafael. Siyempre inihanda ko muna ang sarili ko. Baka kasi may patibong na naman siyang ginawa para sa akin. Mabuti na yung handa, at nag-iingat. Dahan-dahan ko ulit binuksan ang pintuan, tumingin ako sa paligid. Ganun ulit, walang maingay, at kahit lagaslas ng tubig ay wala akong naririnig. Mukhang safe ako ngayon. Lihim na nagdiriwang ang isip ko. Namangha ako sa banyo ng bata. Halos kasing laki din ng kwarto niya ang banyo. Kumpleto ng gamit pampaligo. Hinanap ko pa siya sa paligid. Nakakunot ang noo ko. Bakit parang wala naman dito si Rafael? Pumasok ako sa sliding na glass door. At doon ko siya nakita. Lumapit ako, pero napangiti ako, nang makitang nakatulog na pala siya, habang nakababad ang katawan sa bathtub. Nag-alala naman ako, na baka magkasakit siya,
Kaya kumuha ako ng malinis na towel mula sa loob ng cabinet niya sa banyo. Dahan-dahan ko siyang binuhat, saka ko siya binalot ng tuwalya. Medyo nabasa ulit ako, pero magpapalit na lang ako mamaya bago matulog. Paglabas ko ng banyo, ay wala na si Belinda. Maingat na inihiga ko si Rafael sa kanyang malawak na kama. Dahan-dahan kong pinunasan ang basang katawan niya. At hanggang sa mabihisan ko na, ay hindi naman siya nagising. Kinumutan ko ang kalahati ng katawan ni Rafael. Binuksan ko ang drawer niyang may lampshade sa ibabaw, at doon ko nakita ang munting sukli niya. Ipinatong ko sa hita ko ang ulo niya, saka ko sinuklayan ang medyo long hair na niyang buhok. Medyo kulot, at alon-alon, na lalong nakapagpakyut kanyang tingnan. Gusto ko sana siya na panggigilan, kaso baka magising. Mabait pa naman si Rafael, kapag tulog nga lang. Napahagikak ako sa aking tinuran. Pagbaba ko, ay naabutan ko si Lola Soledad sa dining table. Umiinom ng tsaa niya. Mahilig talaga si Lola sa tsaa. Ganun din kasi ang nakikita kong iniinom niya sa Singapore noon. Ako naman amoy palang napapangiwi na ako, what more pa sa lasa. Pero sabi naman ng iba, masustansya daw ang tsaa sa katawan. Kamusta ang apo ko, hiha? Tanong agad sa akin ni Lola Soledad, habang sumisimsim sa kanyang tsaa. Nais kong matawa sa tanong ni Lola Soledad. Ayos lang po, Lola. Mahimbing na po ang tulog na kangiti kong sagot. Narinig ko ang bantong hininga ni Lola Soledad. Pasensya ka na Natalia sa apo ko ha, sanay pagtiyagaan mo siya, malumanay, ngunit may bahid ng pakiusap ang sinabi ni Lola Soledad. Ngumiti ako, at ginagap ang kamay ni Lola Soledad. Huwag ka na pong mag-alala sa apo mo, Lola Soledad. Ako na po ang bahala sa kanya. Siya naman ang humawak sa kamay ko. Maraming salamat, iha. Napakabait mo talaga. Tipid na ngiti lang ang itinugon ko. Gusto ko sanang tanungin, kung nasaan ang mommy, at daddy ni Rafael, kaso naumid na ang dila ko. At hindi ko na binalak pang itanong. Pagkatapos namin kumain ng dinner, ay sinabihan kami Lola Soledad na magpahinga na rin. Bukas na daw ipagpatuloy ang trabaho, dahil dapat daw sa gabi ay nagpapahinga na kami. Kapag alam kong tulog si Rafael, ay tumutulong ako sa gawaing bahay, para hindi ako naiinip. Katabi lang ng kwarto ko ang kwarto ni Rafael. Dito ako pinatuloy ni Lola Soledad, para daw kapag umiiyak si Rafael, ay maririnig ko rin agad. Gumising ako ng 6:30. Tulog pa si Rafael, kaya tumulong na lang muna akong magluto kina Belinda, at Manay Rosa. Belinda, bilisan mo ang kilos mo, dahil mamaya daw ay darating na ang senyor ito, rinig kong sabi ni Manang. Akala ko po ba ay 1 week ang business trip ni senyor ito, 3 araw pa lang po ang lumipas, nung umalis siya. Ani Belinda, di ka na nasanay dun. Walang nasasayang na oras sa batang iyon. Baka tapos na agad ang business proposal niya. Nag-uusap ang dalawa sa tabi ko. Ako naman, ay nakikinig lang sa kanilang dalawa. Nakatingin ako sa may hagdan, nang makita ko si Rafael na pupungas panggas, at kinukusot ang mga mata gamit ang dalawang kamay. Teka lang ho Manang Crisanta, at Belinda. Gising na po si Rafael. Asikasuhin ko po muna. Paalam ko sa kanila. Sige na, iha. Kami na ang bahala dito. Si Rafael naman talaga ang obligasyon mo rito, nakangiting tugon ni Manang. Si Belinda naman, ay sumili lang din ang munting ngiti. Pinuntahan ko si Rafael. Binuhat ko na rin siya pababa ng hagdan. Tinimplahan ko na rin ng gatas. Ganito pala siya pagkakagising. Medyo tulala, at wala pa sa wisyo. Ang cute niya lalong tingnan. Lalong namula ang chubby niyang pisngi. Kumuha ako ng tinapay, nilagyan ko ng palaman. Ikinuha ko siya ng sariling plato. Nilagyan ko ng hotdog, at bacon. Pansin kong nakatitig siya sa bawat galaw ko. Nginitian ko naman siya, pero pinalobo niya ang kanyang pisngi. Lalo akong napangiti. I know one of these days, makukuha ko rin ang loob ni Baby Rafael. Pagsapit ng 10:00, pinaliguan ko na si Rafael. Nagbabad pa siya, bago naisipan umahan na mula sa bathtub. Hindi ko na naman napaghandaan ang sunod niyang ginawa, nang pasiritin niya ng bidet niya, na puno ng bula, at tumapat iyon sa mata ko. Napasigaw ako sa sobrang sakit ng mata ko.
Agad kong binyanlawan ang mukha ko, gamit ang tubig sa bathtub niya. Nakalimutan kong puno din pala ng sabon iyon, kaya sa lababo na ako dumiretso. Narinig ko ang lakas ng tawa niya sa kabuuan ng banyo. Kahit nabanlawan ko na ang mata ko, ay nagluluha pa rin ako. Pagtingin ko sa salamin, ay pulang-pula ang mga mata ko. Sabi ko kasi sa'yo Yaya, susuko ka rin, at aalis ka rin sa bahay na ito, sabi pa niya habang tumatawa. Feeling ko tuloy, ang laki ng galit niya sa mga nagiging yaya niya. Napabantong hininga na lang ako, nang makita kong nagsuot na siya ng roba, at lumabas na ng banyo mag-isa. Pinalampas ko ang ginawa niya. Binihisan ko na siya. Nilagyan ko ng skincare ang balat niya. Kumpleto kasi siya nyon, kaya siguro mamula-mula ang kutis niya. Pero ang mata ko, nagluluha. Pakiramdam ko nagka-sore eyes ako nang wala sa oras. Hindi rin nagtagal, ay nakatulog na ulit si Rafael. Mal akong humarap sa salamin. Namumula talaga ang mga mata ko. Pumunta ako sa kwarto ko, at kinuha ang shades ko. May kalakihan pa naman ito, kaya halos matakpan na ang kalahating mukha ko. Bumaba ako ng hagdan na suot ang salamin ko. Oh, hayan na pala siya apo, nolinagan kong bigkas ni Lola Soledad. Dumiretso ako sa kusina, saktong kumakain sila ng tanghalian. Napansin ko ang balto ng isang lalaki. Malapad ang likuran niya. Naka-long sleeves pa siya ng puti. Nakatalikod siya sa akin, kaya hindi ko nakikita ang mukha niya. Ito na siguro ang apo ni Lola Soledad. Maupo ka na dito Natalia. Kumain ka na, aya sa akin ni Lola Soledad. Umiling naman ako. Mamaya na lang po, Lola. Sasabay na lang po ako kina Belinda, at Manang Rosa, batid ko ang tingin ni Lola na may pagtataka. Siguro dahil sa salamin ko. Teka, bakit ba nakasalamin ka? May ginawa na naman ba sa'yo ang apo ko? Tak ang tanong ni Lola. Wala naman po, Lola, tanggi ko. Baka sabihin ni Rafael, ay isinumbong ko siya. Baka lalong magalit sa akin ang bata. Ako na lang ang baalang magpatino dito. Determinado kong sambit sa isipan ko. Mabuti naman kung ganon, iha. Sa tingin ko, ay tumitino na ang apo ko. Natutuwang sabi nito. Nais kong mapangiwi sa sinabi ni Lola. Kung alam nyo lang po Lola, mas malala ang ginawa niya sa akin ngayon. Natalia, ito nga pala ang daddy ni Rafael, si Mateo, pakilala ni Lola. Natigilan ako sa aking paghakbang. Napapikit ako, magkapangalan lang siguro. At saka hindi naman mayaman si Mateo. Humarap sa akin ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi maaari, bakit nandito siya? Paano siya naging apo ni Lola Soledad? Magandang tanghali po, Senyorito Mateo. Nais kong tampilan ang bibig ko, sa pagkakabuhol-buhol ng dila ko. Bahagya akong yumuko, upang magbigay galang. Para na rin sana maitago ang mukha ko, ngunit sa kasamaang palad, ay nalaglag ang salamin ko sa sahig pagyuko ko. Napapikit ako, dinampot ko ang salamin ko. Napa-array ako, nang tumama ang ulo ko sa matigas na bagay, at pagmulat ko ay si Mateo pala ang nontog ko, dahil pinulot niya ang salamin ko. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata niya. Pero agad ding nagbago ang reaksyon niya. Gumalaw ang panga niya, nag-isang linya ang labi niya, at ang mga mata, ay parang naging kutsilyo sa talas ng tingin sa akin. Iniwan niya ako, at humarap siya kay Lola Soledad. Lola Soledad, doon na muna ako sa kwarto ko. Nais ko munang magpahinga. Sige, apo, rest well. Nakasunod ako ng tingin sa likuran ni Mateo. Umaasang lilingon siya, pero hanggang sa makaakyat na siya sa hagdanan, at mawala na sa paningin ko, ay hindi man lang siya nagtapon ng tingin sa akin. Manang Rosa, magpapalam po sana ako. Bakit naman anak, aalis ka na kaagad? Hindi mo na ba kaya si Rafael? Eksaherado na sambit agad ni Manang Chris Anta, hindi ko pa man tapos ang sasabihin ko. Manang naman kung ano-ano po ang iniisip mo dyan. Patapusin mo po muna kasi ako, wika ko, habang nakanguso. Akala ko naman aalis ka na, natatawa ng sambit ni Manang. Naghihiwa sila ng mga ingredients, para sa lutuin na ulam sa hapunan. Sobrang sakit po kasi ng mata ko. Bibili lang po ako ng eye mo, wika ko. Ginawa ko na kasi ang lahat. Iminulat ko na sa tubig. Masakit pa rin talaga.
Mukha naman na natutulog pa si Rafael. Bakit iha? Anong nangyari sa mata mo? Siguro, umiyak ka no? Nag-aalalang tanong ni Manang Crisanta. Umiling ako, at tinanggal ang sunglasses, sa harap nila mismo, at ipinakita sa kanila ang mga mata ko. Muntik na silang mapatalon sa takot. Ay Diyos ko kang bata ka. Bakit nagkaganyan ang mata mo? Bulalas agad ni Manang Rosa. Hindi ko na ikinwento ng buo. Ibinulong ko na lang sa kanila ang nangyari sa akin. Sinabi kong pinasiritan ako ni Rafael ng sabon na nanggagaling sa bidet. Tila frustrated naman sila sa nangyari, pero sinabi kong ayos lang naman ako. Ang batang yun talaga. Dismayado na sabi naman ni Belinda. Muntik pa na mahiwa ang daliri ng kutsilyong hawak niya. Sige po, Manang, Belinda, alis po muna ako. Babalik din po ako kaagad. Baka po kasi magising na si Rafael, paalam ko, habang naglalakad papunta sa pintuan. Sige anak, at nang magamot mo na rin ang mga mata mo. Pagbibigay permiso ni Manang, ingat, Ate Natalia. Si Belinda. Palabas na ako ng pintuan, nang may magsalita sa may bandang likuran ko. Kaya napahinto ako, sa tangkang pagbubukas ng pinto. At saan ka naman pupunta? Ani ng isang baritonong boses. Napapikit ako. Alam ko na kaagad kung sino. Pero si Manang Crisanta ang sumagot, ng tanong ni Mateo para sa akin. Ah, senyor ito, bibili lang po saglit si Natalia ng gamot sa mata. Nasiraitan daw po ng sabon kaninang naliligo siya. Ani Manang Crisanta. Tumikim si Mateo. Humarap ako sa rito, pero nakashades pa rin ako. Ang mga kamay nito ay nasa likuran. Nanliliit ang mga mata, na parang inaaninag ang nasa loob ng sunglasses ko. May ipapabili sana ako sa'yo, okay lang ba? Medyo nilakasan pa nito ang boses, sapat na para marinig ni Manang at Belinda. Ah, sige po, senyor ito Mateo, nauutol na tugon ko. Tumikim din ako, para matanggal ang baikig sa lalamunan ko, na hindi ko alam kung saan nanggagaling, dahil wala naman akong kinain. Pakibilan mo nga ako ng kondom, medyo mahina iyon, pero naintindihan ko ang sinabi niya. Medyo napalakas ang boses ko. Sabay tingin sa paligid, dahil baka narinig iyon ng mga kasama ko dito. Tumikim si Mateo, at muling nagsalita. Bakit? May problema ba sa iniuutos ko, Natalia? Napasinghap ako, nang nilakasan ni Mateo ang boses, at sigurado ako na talagang ipinarinig liyon kay Manang Crisanta, at kay Belinda. Narinig ko ang pagdating ni Lola Soledad, mula sa backdoor. Anong problema rito, Mateo? Mukhang tinatakot mo yata si Natalia ani Lola Soledad, na parang pinagsasabihan si Mateo. Sa tingin ko, ay galing si Lola Soledad sa garden, sa likod bahay, dahil may dalang rosas na may kasamang tangkay. Ilalagay siguro sa flower vase. Lola Soledad, ito kasing si Natalia. Diniinan niya pa ang pagkakasambit sa pangalan ko. Ayaw sundin ang utos ko. Nagpapabili lang naman ako ng gamot, dahil masakit ang ulo ko, dirdireko na sabi ni Mateo kay Lola Soledad. Napapikit ako sa sinabi niya. Napakasinungaling. Gamot daw sa sakit ng ulo ang sinabi niya. O baka naman ibang ulo ang masakit sa kanya. Umirap ako, kahit hindi niya nakikita, dahil naka-sunglasses ako. Hindi naman po sa ganon, Lola Soledad. Sige po, senyor ito. Ako na po ang bahala sa gamot nyo sa sakit ng ulo. Diniinan ko ang pagkakasambit ko ng ulo. Sinamahan ko pa ng masamang tingin, ang pagkakasabi ko nyon, kahit alam ko naman na hindi niya makikita ang ginawa ko. Isang ngisi ang sumilay sa lobby ni Mateo, nang pumayag ako. Sige, Natalia, bumalik ka kaagad ha. Magpasama ka na lang kay Manard. Dagdag na bilin pa ni Lola Soledad. Salamat po, Lola. Pasiga na tugon ko. Lumabas na ako ng tuluyan. Sinunod ko naman ang bilin ni Lola Soledad. Nagpasama ako kay Manong Manard, sa isang pinakamalapit na bilihan ng gamot. Hindi nagtagal, ay nakarating na rin kami. Pwede ko naman palang lakarin, dahil malapit lang ang bilihan ng gamot dito. Tulog kasi ako nang pumunta dito, kaya hindi ko alam. Pumasok ako sa loob, na may suot na sunglasses sa mata. Pinagtitinginan nila ako, siguro dahil naka-shades pa ako, pero nakapambahay naman ako ng damit.
Pumunta ako sa bakanteng cashier. Pabili po ako ng IMO, tsaka ng kondom. Narinig kong tumawa ng mahina ang lalaking cashier. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Anong brand, at size, miss? Tanong sa akin ng lalaking cashier, habang may hawak na ballpen, at maliit na papel. Kailangan pa po ba ang size? Medyo tumaas ang boses ko. Napatingin tuloy ako sa paligid ko. Lintik na kondom yan. May size pa palang kailangan. Oo, kailangan yon. Kailangan kasi sakto dapat sa nagsusuot, mahirap kapag luwag. Baka mabuntis yung babae. Natatawa pa ring sabi ng lalaking cashier. Mabuti na lang, at mahina ang pagkakasabi niya nun. Mas nakakahiya siguro, kung napalakas pa iyon. Pati utak ko nababahiran na ng kung ano. Buisit talaga tong si Mateo, hindi ko po alam kung anong size eh. Sabi ko na lang, yung IMO na lang po ang bibilhin ko. Babalikan ko na lang po iyang isa. Sabi ko sa lalaking cashier. Naiinis ako, at gusto nang umusok ng ilong ko, dahil sa kahihiyang sinapit ko. Binayaran ko ang binili ko. Lumabas na ako, at pumunta na sa sasakyan ni Manong Menard. Kung si Manong Menard na lang kaya ang tanungin ko. Haze, nakakahiya naman. Baka kung ano pang isipin sa akin nung matanda. Sabihin, kababi mong tao. Bumibili ka ng ganon. Pagdating ko sa mansyon, ay hinahanap ko agad ang walang hiyang si Mateo. Kung pwede lang talaga, napagsisipain ko ang balls niya. Ginawa ko na. Belinda, asan pala si Senyor ito Mateo? Hindi ko kasi nabil ang ipinapabili niya. Kailangan daw ng size este, dosage pala ng gamot, pati na daw reseta, palusot ko na lang. Patutuloy pagsisinungaling, nagawa ko na. Kakaakyat niya lang sa taas, puntahan mo na lang doon sa library niya. Ikaw na rin ang magdala nitong kape ha. Salamat, Natalia. Tinanggap ko ang kapeng inabot ni Belinda sa akin. Umakyat ako sa hagdan, at nang nasa tapat na ako ng pintuan ng library ni Mateo, ay kumatok ako. Come in, tugon nito. Binuksan ko ang pinto, gamit ang isang kamay ko. Nang makapasok ako, ay nagangat siya ng tingin. May laptop sa harap nito, at may mga papeles sa ibabaw ng mesa. Maganda rin ang ayos ng opisina niya. Lalaking lalaki ang datingan. Napatingin naman ako sa wedding picture, na nasa wall niya. Agad ko rin inalis ang tingin ko. Aminado akong naka-move on na ako, pero masakit pa rin kung talagang iisipin. Kape mo, Senyor ito Mateo. Inilapag ko sa mesa ang kape niya. Hindi ko po pala nabili ang ipinapabili mo sa akin, diretsyong sabi ko. Kailangan pala may halong inis, para di ako nauutol. Why? Hindi ako sigurado sa kakaibang tono ng pananalita ni Mateo, pero ba't ganon kalambing sa pandinig ko? Dumiretso ng upo si Mateo, at humarap sa akin ng maayos. Ipinatong pa nito ang mga braso sa armrest ng upo ang inuupuan nito. Nakadiretso ng tingin sa mukha ko. Kung wala lang akong shades, ay nakikita nito, kung gaano nanliliit ang mga mata ko. Ano, kailangan daw kasi ng size. Bulalas ko, sus. Mariosep, patawarin ako ng nasa itaas. I see, you don't know my size. Patanong iyon. Bakit ako ang tinatanong ng kumag na ito? Malay ko ba kung anong size ng ano niya? Hindi ko pa naman nakikita yung ano niya. Nang hindi ako nagsasalita, ay tumayo ito mula sa kinauupuan nito. Oo nga pala, hindi ka nga pala nagkaroon ng pagkakataon na masukat, at malaman kung anong size meron ako, sabi nito na may kasamang pagngisi at pang-uuyam. Palapit ito ng palapit, kaya naman napapa-atras ako. Anong problema ng isang ito? Napapikit ako, nang maramdaman ko ang malamig na pader sa likuran ko. Iniharang ni Mateo, ang magkabilang braso sa daraanan ko, kaya nakulong niya ako. Tell me, Natalia, gusto mo bang malaman ang size na meron ako? Bulong nito sa puno ng tenga ko. Kinilabutan ako. Pakiramdam ko, ay nagtayuan ang lahat ng balahibo ko. Umiling ako. Ngumisi ulit ang makong, hindi na. Yumuko ako. Hindi ko kayang salubungin ang mga tingin ni Mateo. Dahil kahit naka-shades ako, kita ko ang galit sa mga mata niya. Nang aakit ang boses, ngunit makikita sa mga mata nito, ang galit at puot sa akin. XL ang size nito, Natalia, bulong ulit ni Mateo, na ikinapikit ko ng mariin.
Ipinagdidiinan niya ang size na meron siya. Dumidikit na ang lobby niya sa tenga ko, kaya bago pa may hindi magandang mangyari, ay pipigilan ko na ang sarili ko. Ikaw na lang ang bumili ng kondom mo. Sabay tulak ko, kaya napaatras si Mateo. Nakawala ako sa pagkakakulong niya, kaya tinakbo ko agad ang pintuan, at lumabas na. Pagkasarado ko ng pinto, ay napasandal ako sa pader. Abot-abot ang paghinga ko. Pakiramdam ko, ay lalabas na ang puso ko mula sa dibdib ko, sa lakas ng kalabog. Sinilip ko si Rafael sa kwarto niya, pero wala doon ang bata. Pumasok ako, at sinilip ang banyo, ngunit wala rin ang bata doon, kaya lumabas na ako ng kwarto, at diretso na ako sa kusina. Tama nga ang hinala ko. Naroon na siya, nasa dining table, at kumakain ng ice cream. Hay Yaya Natalia, masayang bati sa akin ni Rafael. Napangiti naman ako, dahil sa ginawa nitong pagbati. Mukhang maganda yata ang gising ng alaga ko ngayon. Hello, baby Rafael. Magiliw na bati ko. Pagkakataon ko na ito, upang maglamang sa bata. Halika dito, Yaya. Sabayan mo akong kumain ng ice cream. Nakangiting alok ni Rafael, sabay subo ng isang katsarang ice cream sa bibig niya. Gumagalaw ang malaking pisngi nito, habang ngumunguya. Lumapit ako, at umupo sa tabi nito. Sandali ko pa siyang pinagmasdan, bago ko napansin na may naka-ready ng ice cream sa platito. Kain ka na, Yaya Natalia. Masarap yan, magiliw nitong alok ulit. Sige, salamat, Rafael, tuwang-tuwa na sabi ko. Parang ako patuloy ang nagmukhang bata sa aming dalawa. Dinampot ko ang maliit na kutsara. Pansin kong nakahabol ang mga mata niya sa bawat kilos ko. Pero hindi ko na pinagtutuunan ng pansin iyon. Ang mahalaga, ay bum out na sa akin si Rafael. Sinimulan ko ng kainin iyon. Okay naman siya, masarap. Sarap na ako sa pagkain ng ice cream. Ngunit sa huling subo ko, ay may nanguya akong kakaiba. Tumunog leon, at biglang nag-init ang bibig ko. Ah! Ang anghang. Sigaw ko habang pinapaypayan ang bibig ko. Narinig ko ang malakas na tawa ni Rafael. Tumayo agad ako, at tumakbo diretso sa lababo. Iniluwa ko ang laman ng bibig ko, at doon ko nakita ang isang buong sili na nanguya ko na. Bakit ba hindi ko kaagad napansin iyon? Masyado akong na-overwhelm, sa ipinakitang kabaitan ng alaga ko. Hindi pa nga magaling ang mata ko. Ngayon ay bibig ko naman. Allergy pa naman ako sa maanghang na pagkain. Tiyak papaga itong bibig ko. Naluluha ako sa sobrang anghang. Panay ang tawa ni Rafael, habang nakahawak sa tiyan niya. Dumating din mula sa labas sina Manang Rosa, at Belinda. Tinatanong nila kung ano ang nangyari, pero hindi ako makasagot, dahil nakalabas ang dila ko, habang nakasahod sa gripo. Mistulang tiktik tuloy ang naging itsura ko. Kinaumagahan, hindi na ganon kapaga ang mata ko, ngunit lobby ko naman ang pumalit. Nawalan nga ako ng suot na shade sa mata, ngunit nagsuot naman ako ng mask, dahil pakloy ang nguso ko bakit naman kasi ganito ang anak ni Mateo. Lumabas ako ng aking silid, at sinilip ko si Rafael sa silid nito, at nakita kong tulog na tulog pa ang bata. Maingat kong isinarado ang silid nito, at napagpasyahan kong bumaba na muna, para makapag-almusal na ako habang tulog pa ang alaga ko. Naabutan kong nagluluto na si Manang Chris Anta ng agahan, habang si Belinda ay sinisimulan na ang paglilinis ng buong mansion, kasama ng iba pang mga maids. Natalia, ang aga mo naman gumising. Okay na ba ang mata mo? Pansin sa akin ni Manang Rosa, habang sinisipat ang mga mata ko. Opo, Manang Chris Anta, medyo naiimulat ko na po ng maayos. Sagot ko naman rito. Pinanood ko ang pagluluto nit. Ay teka, bakit ka nga pala nakamask? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong sa akin ni Manang Chris Anta. Ibinaba ang hawak na sandok, at sinalat ang noo ko. Nako, wala po akong sakit. Allergy po ako sa sili Manang, kaya medyo namaga po ang bibig ko, dahil sa ginawa ni Rafael kahapon. Paliwanag ko. Muli nitong kinuha ang sandok, at hinalo ulit ang niluluto bago tinikman. Sa tingin ko ay arroz caldo ang niluluto ni Manang. Ang bango ng amoy. Pagpapasensyahan mo sana lagi ang batang yon, Natalia. Ganyan na yan dati pa. Hindi ko nga alam, kung bakit hindi nagbabago. Ang mga nakaraang yaya niyan.
1 linggo pa lang umaayaw na. Ang iba naman, 2 araw pa lang suko na, ani Manang. Umaalis daw ang mga ito. Kundi may pasa, ay basang-basa. Walang ipinagkaiba sa ginagawa sa akin. Ngumiti lang ako ng tipid kay Manang. Sana nga ay kayanin ko. Sana ay makaya kong tiisin. Yung mga ganitong bagay, ay kaya kong itolerate. Huwag lang sanang sosobra si Rafael. Luto na ito. Halika at mag-almusal ka na muna. Isusunod ko na ang paboritong agahan ni Senyora Soledad. Pinaupo ako ni Manang sa hapagkainan, at hinay-inan ako ng special na arroz caldo. Excited akong tikman ang niluto ni Manang Crisanta, nang may biglang tumayo sa harapan ko. Napaangat ako ng tingin, habang nakanganga. Napahinto ang pagpasok ng kutsara sa bibig ko. Agad kong itinikom ang bibig, at ibinaba ang kutsara sa plato ko. Tumayo ako, at nagbigay galang kay Mateo. Magandang umaga po, Senyorito Mateo. Nakatungo ako, ngunit nang tumikim ito, nagangat ako ng tingin. Nagtama ang mga mata namin, ngunit wala akong emosyon na mabasa mula sa mga mata nito. Agad din naman akong nag-iwas ng tingin. Hindi ko tuloy alam, kung uupo pa ba ako, at ipagpapatuloy ang pagkain ko, o lilipat na lang ako ibang lugar, upang doon ipagpatuloy ang pagkain ko. Hindi naman sila maislan sa tulad namin, lalo na si Lola Soledad, dahil kadalasan, ay mas gusto nito ang maraming kasabay kapag kumakain. Senior ito, gusto nyo rin ba ng arroz caldo? Rinig kong tanong ni Manang, habang papalapit sa kinaroroonan ko. Hindi Manang, may iba akong gustong kainin, sabi nito, na hindi inaalis ang tingin sa akin. Nailang naman akong tumingin kay Manang, ngumiti na lang ako ng bahagya. O sige, ano bang gusto mong almusal? May naluto na akong bacon, at fried rice dito, isusunod ko na ang tocino. I want 2 eggs, and 1 hotdog, putol ni Mateo, sasabihin pa ni Manang, habang hindi inaalis ang tingin sa akin. O sige, heto at lulutuin ko na. Si Natalia ang gusto kong magluto, Manang Rosa. Napanganga ako. Bakit ako? Si Manang Crisanta ang cook dito. Pero senyor ito, hindi naman cook dito si Natalia. Sundin nyo na lang ang gusto ko. Sabi ni Mateo habang nakatitig sa akin. Ewan ko ba sa lalaking ito, at hindi inaalis ang mga mata sa akin. Mamaya niyan iba ang isipin sa akin ni Manang Crisanta. Sige po, Manang Crisanta. Ako na po ang magluluto ng hotdog at itlog ni senyor ito Mateo. Pidjol ko kay Manang. Good. Narinig ko pang sabi nito, pagkaalis ko sa hapagkainan. Napatingin ako sa arroz caldong nasa mangkok. Napalunok ko. Haze, mamaya malamig na yon. Magiging kasing lamig na ng puso kong nasaktan. Sinimulan ko na ang pagluluto ng hotdog at itlog. May bilang pa talaga. 1 hotdog, at 2 itlog. Hindi ba siya mabibitin sa ulam niya? Nakita kong tinimplahan ito ni Manang Rosa ng kape. Kapag hindi nakatingin sa akin si Mateo, ay tinatitigan ko ito. Ngunit kapag alam kong susulyap ito sa akin, ay agad kong inaalis ang tingin ko. Hanggang ngayon, ang lakas pa rin ng epekto niya sa akin. Bakit kasi siya pa ang apo ni Lola Soledad? Lalo tuloy nahihirapan ang kalooban ko, dahil kapag nakikita ko siya, ay lagi kong naaalala ang nakaraan. Natalia, ano yung amoy sunog? Hala, sunog. Napasigaw ako, nang mag-apoy ang kawali. Nasusunog na yung hotdog. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Natarante ako. Agad na lumapit si Mateo, at pinatay ang apoy ng gas stove. Nawala ang apoy, at ang natitira na lang ay ang umuusok na kawali. Napakagat ako sa aking ibabang lobby, nang makita kong nasunog ang hotdog na niluto ko. Sorry po Manang Crisanta, hindi ko po sinasadya, sabi ko kaagad kay Manang, na may kinuha lang saglit sa refrigerator. Masyado na palang malayo ang nararating ng isipan ko. Ayos lang Natalia, sabi nito sabay belang kay Mateo. Sabi ko naman kasi sa'yo senyor ito, ako na ang magluluto, dahil masama pa ang pakiramdam nitong si Natalia. Pagtatanggol pa sa akin ni Manang Rosa. Sorry din, senyor ito Mateo. Nasunog po ang hotdog mo, hindyang paumanhin ko rito. Bakit ba biglang napalalim ang pag-iisip ko? Yan tuloy. Hotdog na lang ang niluluto ko na sunog pa. It's okay.
Kakainin ko pa rin kahit sunog, sabi pa ni Mateo. Nako, huwag na po. Ako na lang ang kakain nito. Ipagluluto na lang kita ng panibagong hotdog. Sabi ko na lang, no, it's okay. Napasunod na lang ako ng tingin kay Mateo, nang kumuha ito ng tinidor, at tusukin ang hotdog, at sa mismong harapan ko, ay kinain niya iyon. Nais kong matawa, ngunit hindi ko naman magawa. Pagtingin ko kay Manang Chris Anta, pati na sa iba pang mga katulong, ay nakanganga habang pinapanood si Mateo na kumakain. How about tilapia? Meron ba? Gusto ko sanang kumain din ng tilapia ngayon, sambit ni Mateo, habang inunguya ang hotdog na sunog. Wala pa po tayong tilapia ngayon, senyor ito. Hayaan niyo po, at mamamalengke ako mamaya, para bumili ng tilapia. Pakikisali ni Manang Chris Anta. Hindi ko naman maintindihan itong si Mateo, kung bakit iba-iba ang gustong kainin. Daig pa ang naglilihing kambing. Ano ba ang nasusunog dito, Rosa? Narinig ko naman na tanong ni Lola Soledad. Kasama na nito si Rafael, pababa ng hagdan. Agad kong dinaluhan ang dalawa. Aalalayan ko sana si Rafael, pero inilayo sa akin ni Rafael ang kamay niya, nang aabutin ko ito. Itinikom ko na lang ang kamay ko. Hinayaan ko na lang, kung ayaw pa rin niya sa akin. Magandang umaga po, Lola Soledad, bati ko rito, nagmano ako, bilang tanda ng paggalang ko, nang makababa na sila sa hagdan. Kawan ka ng Diyos, iha, anito sa akin. Tinulungan ko silang makaupo sa kanilang mga upuan. Pasensya na po kayo, Lola Soledad. Ako po ang nakasunog. Nagluto po ako ng hotdog. Napalakas po ang apoy ko. Nahihiyang sabi ko, bakit ikaw iha ang nagluluto, may cook tayo dito. Nandyan si Rosa, at ang iba pang maids. Wala kang ibang aasikasuhin dito kundi si Rafael. Mahinahong sabi naman ni Lola Soledad. Sasabihin ko sana na inutusan ako ni Mateo, ngunit nang tumingin ako rito, ay agad akong pinanlakihan ng mga mata. Sige na Natalia, asikasuhin mo na ang anak ko, utos pa ni Mateo sa akin. Inirapan ko naman ito. Takot din palang malaman ni Lola Soledad, ang kalokohan. Ipinaghayin na sila ng agahan ni Manang Rosa. Tumulong na lang ako. Kinuha ko ang sariling plato, at kutsara ni Rafael. Ako na rin ang naglagay ng pagkain nito sa plato. Magana itong kumain. Naisipan ko naman na ipaghiwa ito ng prutas. Ipinagtimpla ko rin ng gatas, at dinala ko sa tabi nito. Himalang behave si Rafael ngayon. Hindi ko alam kung kanino ito takot. Kung sa lola niya ba, o sa daddy niya. Itinabi ko na lang muna ang kinakain kong arroz caldo kanina. Mamaya ko na lang kakainin, pagkatapos kong asikasuhin si Rafael. Kamusta ang kumpanya, Mateo? Tanong ni Lola Soledad. Nag-uusap sila habang kumakain. Okay naman, Granny. But I want a new secretary. Gusto ko yung maganda at saka sexy. Sabi nito sabay tingin sa akin. Nakatingin ako rito, kaya naman nagtama na naman ang aming mga mata. Ngumisi ito pagkakitang nakatingin ako sa kanya. Nako. Magtigil ka Mateo, hindi ka nakakapagtrabaho ng maayos, kapag maganda at sexy ang sekretarya mo, kaya si Erning na lang ang inilagay kong sekretarya mo doon sa opisina. Pag-alit na sabi ni Lola Soledad. Natawa naman ako, kaya napatingin ulit sa akin si Mateo. Buti nga sayo, Bob Ero. Napakamot na lang ng ulo si Mateo, nang walang magawa sa sinabi ng Lola. Apo, kailangan mo nang magtino. Hindi ka na ba mabata? Aba, 30 anyos ka na, ayaw mo pa rin mag-ayos sa buhay. Hindi ka naman dating ganyan ah. Sermon pa ni Lola Soledad sa kanyang apo. Sumulyap naman sa akin si Mateo. Sinaman ako ng tingin. Bakit parang sa akin siya nagagalit? Iniiwas ko ang tingin rito, at itinoon na lang ang buong atensyon ko kay Rafael. Natuwa naman ako, nang ubusin nito ang gatas na tinimpla ko, at ang apple na hiniwa ko ng maliliit. Nang tapos na si Rafael, ay nagpa siya itong pumunta sa garden. Sinundan ko ito, at nakita kong nakasakay ito sa duyan. Hindi niya ako kinakausap, pero panay ang tingin niya sa mask ko sa aking bibig. Huwag kang mag-alala, okay lang ang lobby ko. May allergy lang ako sa sili, kaya medyo kumapal ang lobby ko. Ako na ang unang kumausap sa bata. I am not asking, and I am not concerned. Malamig na turan nito.
Inirapan pa ako, at itinoon ang atensyon sa mga bulaklak. I know Rafael, and hindi rin naman ako galit sa'yo. Tumigil ito saglit sa pag-sway ng duyan. Pero agad ding ipinagpatuloy. Nasaan pala ang mommy mo? Bakit wala siya sa tabi mo? Sa tanong ko, ay tuluyan na itong tumigil sa pagduduyan. Napakagat ako sa aking ibabang lobby. Mukhang hindi ko dapat itinanong ang bagay na iyon sa bata. Why do you care? Seryosong tanong nito sa akin, na parang hindi 5 taong gulang. Syempre alaga kita, at mahalaga ka sa akin. Wala akong kapatid, kaya sabik ako sa kapatid. Alam mo, may inalagaan na rin ako dati sa ibang bansa na 3 bata, and they are cute like you. Kwento ko pa, hindi ulit ito nagsalita, parang ang hirap kunin ng loob ng batang ito. Mabuti pa, kapag pinagtitripan ako nito, naririnig ko ang halakhak nito. You know what? I hate my mom, for abandoning me. Tumayo ito mula sa duyan, at dirdiretsong pumasok sa loob ng malaking pintuan. Naiwan akong nakatulala sa sinabi nito, pero nang makabawi ako, ay sinundan ko na naman ito. Naabutan kong tapos ng kumain si Lola Soledad, at si Mateo. Yumuko ako saglit sa kanila, at sinundan ko si Rafael na nakaakyat na kaagad sa hagdan. Kahit tabatsoy ang batang ito, mabilis din kumilos. Umakyat din ako ng hagdan. Sinundan ko ang batang papasok na ng kanyang pintuan, at nang papalapit na ako, ay bigla nitong isinara. Muntik na naman ang mukha ko. Pinahit ko ang seradure, ngunit nakalak. Rafael, papasukin mo si Yaya Natalia. Oras na ng polligo mo. Nakikiusap na sabi ko. Ngunit ilang minuto na akong nakatayo, sa harapan ng pinto nito, ay hindi pa rin ito binubuksan ang pinto. Dumating na rin si Mateo. Nakita nitong nag-aabang ako sa tapat ng pintuan ng anak niya. Hindi ako nito pinansin. Dinaanan lang ako, at binuksan na ang pinto ng kwarto niya, nakatapat lang ng pinto ng anak niya. Samarado iyon, at napatingin ako nang bigla ulit bumukas. Come inside. I have a key here. Wika ni Mateo. At dito na po nagtatapos, 2nd kabanata, ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.